Blessed morning, church! Morning! Amen! Praise God! Pwede po ba tayong tumayo? At batiin naman po natin ang isa't isa. Good morning! Amen! Hallelujah! Praise God! To God be all the glory. Napakabuti at tunay ang kagandahang loob ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. You are here, I am here, we are here because God brought us here today po. Dinala tayo ng Lord sa church na ito upang maranasan ang kanyang kabutihan, pag-ibig at presensya niya, that God is always with us. Amen. Amen. Hallelujah. Bago po ang lahat, manalangin po muna tayo. Ate po, ibigit ang ating mga mata at ramdamin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Aming Diyos sa buhay, lubos po kami nagpapasalamat sa biyaya ng bagong araw at sa pagkakataong kami ay muli magsama-sama upang magpuri at sumamba sa iyong banal na pangalan. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang sa isip, sa salita at sa gawa. Inisin niyo po ang aming puso upang maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Naway maging tapat at totoo ang aming mga awit at papuri. At naway madama namin ang presensya ng iyong banal na Espiritu habang kami nagkasama-sama upang sumamba sa iyong banal na pangalan. Palalimin niyo po ang aming pananampalataya at tulungan niyo po kaming unawain natin sa buhay ang inyong kalooban. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sabi pa nga po sa salita ng ating Panginoon sa mga awit 86 verse 12, O Panginoong Diyos, buong puso'y laan, pupurihin kita magpakailanman at ihahayag ko ang iyong kadakilaan. Amen, church. Today is a new day to rejoice, to celebrate our goodness of our God. Amen. Hallelujah. Susunod
pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Napakabuti po ng ating Panginoon. Yes, Lord, you are worthy. Sabi po sa Colossians 1 verse 16 to 17. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Hallelujah. Bago, bagong layunin, ang
control ng lahat. Amen? He is the captain of our soul, of our life. Every season is in His hands. Amen? Kaya kung may pinagdadaanan ka ngayon, may problems ka na hindi mo alam kung kailan matatapos, kapatid, hindi po yan permanent. Amen? Hindi po yan forever. Lilipas din po yan. Matatapos din po yan. Pero alam nyo po ba kung sino at saan ang may forever? Sa Panginoon. Amen? Si Lord ang permanent. Kaya nga po nang sabi, everything around us fades, but our God remains. Hallelujah. Manalangin po tayo. Yes, Lord. Napakabuti mo po, Panginoon. Maraming salamat dahil sa walang kasiguraduhan, Ikaw po ang may control, Lord God. Ikaw ang nasa gitna ng lahat, nag-iingat at kumagabay po sa amin, Panginoon. Ikaw ang may hawak ng aming buhay at walang imposible sa iyo, O Lord. Turuan po kami, Lord, na hayaan kang kumilos sa aming buhay. Naway ang kalooban mo po ang siyang maging hangarin ng aming puso, higit pa sa sarili naming kagustuhan, Panginoon. Sa iyo kami mananalig, Lord. Matitiwala sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan, so tayo po'y dumako na sa ating pong tithes and offering. Yan, so meron po akong i-share. Meron po akong isang kaibigan. So yung kaibigan ko po na yon, nawalan siya ng trabaho. For 8 months, hindi po siya nagkaroon ng trabaho. Kasi po, alam nyo naman po, di ba yung economy ngayon, hindi naman siya katulad before. So medyo mahirap po yung job market, ganyan. So for 8 months po na yon, nawalan siya ng work. And then sabi ko sa kanya, alam mo, na-amaze ako sa'yo, kapatid. Sabi kong ganun. Kasi paano nasa loob ng 8 buwan, wala kang trabaho, pero nakapag-aral ka. Nag-aral po kasi siya habang wala siyang trabaho. And take note, mahal po yung tuition fee niya. So sabi ko pa niya, tapos ano pa, yung church niya, dito pa po sa May Makati. Tapos taga Pampanga siya. So, paano siya nakakapag-sustain sa sarili niya na habang nasa Makati siya, nakakapag-church siya, pero wala siyang trabaho? Sabi ko sa kanya, alam mo kung ako yan, baka hindi ko kakayanin. Sabi ko ganun. Kasi 8 months, wala kang trabaho. Tapos, alam niyo po, ang sinabi niya lang sa akin, napakabuti ng Panginoon. Kasi, yung naging savings niya po, very, very, sapat lang. For 8 months na wala siyang trabaho. Biruin niyo po yun, sabi niya, alam mo, salamat sa Panginoon kasi prepare siya ng Lord na dadating pala yung panahon na yon na magkakaroon pala siya ng, na mawawalan pala siya ng trabaho. And yung naging savings niya is sapat for 8 months bago siya magkaroon ulit ng panibagong trabaho. Tapos sabi niya pa doon is, nakakapag-tithes pa rin po siya. Nakakapagbigay pa rin siya sa Panginoon kahit na nawalan siya ng trabaho. Di ba po amazing yon? Sabi ko, paano ang Lord nagpo-provide sa kanya? Kasi patuloy siyang nagtiwala sa ating Panginoon. At kapag po tayo'y nagtiwala sa Panginoon, alam po natin na merong provision. Amen? At ang bawat isa po sa atin dito ay nagtatrabaho. Amen po ba? Meron po tayong nagtatrabaho, meron pong nasa bahay lang. Yan. Pero mga kapatid, alam nating lahat ng ating po mga trabaho ay biyaya po galing sa Panginoon. Amen? Ang bawat oras na ginugugol natin sa ating hanap buhay ay pagkakataon para ipakita ang katapatan at kasipagan na ibinigay niya sa atin. Ngunit higit sa lahat, ito rin po ay daan upang maranasan natin ang kanyang katapatan. So we are blessed kasi meron po tayong pinagkukunan ng resources natin. Sabi niya nga po sa Deuteronomy 8:18, ngunit alalahanin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, sapagkat Siya ang nagbibigay sa inyo ng kakayahang magtagumpay. So paano po pag dumating ang panahon na tayo naman po yung na-encounter po nung kaibigan ko na yon? Paano tayo magiging tapat sa Panginoon sa kabila ng ganong season ng buhay natin? Amen. Kaya kapag po tayo'y nagbibigay ng ating pong tithes and offering, ipinapahayag po natin na ang lahat ng ating kinikita ay galing sa Panginoon. So habang tayo po ay may resources, hanggat meron po tayong trabaho, yan, ibigay po natin kung ano po yung nararapat para po sa ating Panginoon.
hindi siya nangangailangan ng pera. Kung tutuusin lang po talaga, mayaman po ang ating Panginoon, hindi niya kailangan ng pera na meron tayo. Pero ang nais po ng ating Panginoon is yung makita niya po yung puso natin na merong pasasalamat at pagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Amen. Kaya kapag po tayo'y tapat na nagbabalik ng ating pong tithes and offering sa ating pong Panginoon, at kusang loob po natin itong ibinibigay sa Kanya, tinitiyak po ng Panginoon sa Malakias 3:10, nabubuksan niya ang dudungawan ng langit at ibubuhos ang pagpapala hanggang sa wala ng paglagyan. So yung overflowing blessing po, nandun po yung pagpapala po ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya kung ano man po yung resources na meron tayo, mapalad po tayo kasi meron tayong pinagkukunan. Pero ibigay po natin yung challenge po ito sa ating lahat, kahit po sa akin, challenge po yan sa akin, na lahat po tayo, ibigay po natin kung ano po yung nararapat para po sa Panginoon. Kasi hindi naman po nagkulang ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Lagi po siyang tapat, lagi po siyang sapat, lagi pong ang Panginoon nagpo-provide para po sa bawat isa sa atin. And why not na ibigay natin yung para sa Kanya? Amen po. Kaya mga kapatid, sa ating pagbibigay po ngayon, gawin natin ito ng merong kagalakan. Yan. Alam natin na ang Diyos ang tunay na pinagmumulan ng lakas natin, kaya meron po tayong trabaho, nakakapagtrabaho tayo. Siya ang pinagmumulan ng resources na meron tayo, at syempre po yung tagumpay na meron po tayo sa araw-araw. Ayan, kaya ibigay lang po natin kung ano po yung para sa Panginoon. At ang Panginoon naman po, ang patuloy na nagpo-provide, at yung pangako niya po ay laging totoo sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po? Sige po, kaya po tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa patuloy pong pagtuturo niyo sa aming Panginoon ng kahalagahan ng pagbibigay ng aming pong ikapu at handog para sa iyo, Panginoon. Hindi lamang to, Panginoon, dahil nangangailangan ng aming iglesia, Panginoon, or dahil marami kaming kailangang abutin, kundi higit sa lahat, Panginoon, ito po ay nagsisimbolize, Panginoon, ng aming patuloy na pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Na kahit po anuman pong sitwasyon ng buhay po na meron kami, Panginoon, still, ito pa rin po yung ibibigay namin para sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na patuloy sa bawat isa po sa amin na meron pong bukas na puso, may kagalakan sa puso, Panginoon, na maibigay ang nararapat na para sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa na narito ngayon, ng Panginoon, maging amin pong ikaput handog na ihahandog po namin sa iyo ngayon pong umagang ito. Ikaw po siya madakil at maluwalhati sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen. At buksan ang ating Biblia sa Aklat ng Lucas, Kapitulo 10, talata 38 hanggang 42. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maganda na nag-iisa? Kapatid, sabihan po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisakan at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Magsiyapo na po lahat. Okay, sabi mo nga sa katabi mo, bless ka ngayong araw na to. Kausapin mo yung katabi mo, bless ka ngayong araw na to. Sa likod, sa harap, sa tabi, kanan, kaliwa, bless kayo sa umagang ito. Amen. Si Tatay Pastor Pule ay wala. Meron na po kayong panggante. Pwede nyo siyang hanapin sa susunod na linggo. Sabihin nyo, 2 linggo ka ng absent, Tatay Pastor. Meron po ulit siyang ministry sa labas. Sa QCEC, alam po yan ni Sister Loy kung saan yung lugar. Sino pa ba nakapunta na ron? Si Nigel, alam ni Nigel kung saan yung lugar na yan, na QCEC. Nandun po si Nanay Ellen at si Tatay Pastor po natin para po uli sa ministry na pinagkatiwala po sa kanila ng ating pong Panginoon. Kung nandito po kayo last Sunday, ay ang pinag-aralan po natin, kung nanood kayo sa online and nanood kayo sa YouTube channel, ang pinag-aralan po natin last Sunday ay
hinikayat ang mga Kristiyano na palitan ng pag-iisip ng kasiyahan na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Ang ating paksa last Sunday is huwag tayo masyadong mag-overthink sa mga nangyayari sa ating paligid o huwag tayo masyadong mag-overthink sa pagkatao na meron po tayo. Amen? Sabi rin po last Sunday ay huwag tayong, kaya ang tao nagkakaroon ng anxiety, wala siyang peace, kasi po wala siyang malalim na relasyon sa harapan po ng ating Panginoon. Marahil nagsisimba lang tayo, umaattend lang tayo ng prayer meeting kasi gusto ng tao, gusto ni Tatay Pastor. Para nandun lang ako, ganun po. Pero ang tamang motibo, dahil mo ginagawa yon para magkaroon ka ng koneksyon at malalim na pagkakilala sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Tulad ng isang dahon, pag pumitas po tayo ng isang dahon sa isang halaman at nandyan po siya, fresh na fresh pa siya mga ilang araw. Pero subukan mong bumalik another day, unti-unti na siyang nalalanta, unti-unti na siyang nabubulok. Kasi hindi na siya nakakonect doon sa source kung saan siya pinutol. Amen? Sa buhay Kristiyano po natin, ganun po ang pwedeng mangyari sa atin. Okay pa naman ako kahit di ako nagsisimba eh. Okay pa naman ako kahit hindi ako nagpipray. Pero hindi mo alam, unti-unti nang bumababa ang spiritual mong buhay sa harapan ng Panginoon. Matutulog ka na lang, iisipin mo lilindol mamaya. Hanggat sa napapuyat ka, hinihintay mo yung lindol, hindi naman dumating. Kaka-overthink mo. Amen? Natural sa isang tao na mag-isip. Pero kung ang pag-iisip ng labis ay makakaapekto sa iyong pananampalataya, ay hindi na yun naaayon sa harapan ng ating Panginoon. Idudugtong natin ang pag-aaral patungkol naman sa dalawang magkapatid, si Martha at si Mary. Ayon sa pagbabasa ni Hannah, si Jesus Christ at kanyang mga alagad ay nagpunta sa isang lugar kung saan meron dalawang babae na tumanggap sa kanyang tahanan. Si Martha at si Mary. Si Martha at si Mary ay kapatid ni Lazarus na binuhay ng Panginoon yung namatay. Alam niyo yung kwento na yan, mga bata? Magkapatid po yan. Ngayon po, sa pag-aaral po natin, pwede tayong mamini sa dalawa. Ako ba ay nasa posisyon ni Martha o ako ay nasa posisyon ni Mary? Kung mapapansin nyo, pag nagbasa kayo ng 4 Gospel, Matthew, Mark, Luke, John, laging merong choices ang Panginoon na binibigay. 2 door, 2 pinto, 2 jar, new wineskin, old wineskin. Amen? Laging bagay. Laging meron siyang choices. Pwedeng nandito ka sa isa, pwedeng nandito ka sa isa. Pero ngayon, ang ating pag-aaralan ay 2 taong naglingkod sa Panginoon na merong magkaibang pag-uugali. Amen? Sa umaga pong ito, kung mapapansin nyo, saan nagpunta si Jesus Christ nung panahon na yon? Sa bahay ni Mary at ni Martha. Same na bubong na meron 2 tao. Sa buhay natin, sa puso natin, pag kumatok ang Panginoon, papapasukin mo ba? Ayaw niyong papasukin, wala nag-amen sa inyo, Sister Loy lang eh. Sige, mamaya papasok sa'yo. Kamag-alala. Di ba? Papapasukin mo pa? Kung mapapansin niyo ang pinto ng bahay po natin, ewan ko lang kung nakakita na kayo nito. Pag hindi nyo nakita, i-search nyo sa Shopee, i-search nyo sa Lazada, sa TikTok. Doorknob. Yung CR natin, walang doorknob eh. Kasi may nakulong dyan nung nakaraan eh. Kuya, ikaw makalabas. Doorknob. Di ba? Alam nyo ba nung panahon nila Jesus Christ, wala naman doorknob? Ang lock ng pinto nasa loob. Kaya obligado ang tao, kung hindi magbubukas yung nasa loob, hindi siya makakapasok. Kung hindi mo pagbubuksan ng Panginoon sa umagang ito, hindi siya makakapasok sa puso mo. Wala naman doorknob nun eh. Nakalak ang pinto nung araw, nung panahon ni Jesus Christ. Ang sabi doon, nagpunta si Jesus Christ kasama ang kanyang mga alagad nung panahon na iyon. Di ba pag may bisita tayo, may Bible study tayo sa bahay ni Sister Loy. Sino aligaga dyan? Yung may-ari ng bahay.
Diyos ko, Jairo, maglinis kayo ng bahay, parating sila lahat dito. Ikaw, Jaden, huwag ka makulit ha, huwag ka takbo ng takbo ha. Ganun ang mangyayari. Pag nagsimula na yung Bible study, lahat nakikinig, si Kabogski at saka si Sister Loy, naghahalo ng spaghetti doon sa kusina. Bilisan mo, Kabog. Para bago matapos yung ano na yan, gawain, nakapag-prepare na tayo. Tawagin mo nga yan si Jairo, lagi nila nasa taas, nag-gadget, naka-earphone pa. Ganon, di ba? Pagkatapos ng prayer meeting sa bahay nila Sister Loy, magtatanong yan, ano yung napag-aralan nyo? Wala kasi ako, nagluluto kasi ako eh. Amen? Nakukuha niyo yung punto? Pero si Sister Ethel, na sinabihan ni Sister Loy kagabi na tulungan mo ako ha. Pasensya na kayo, dalawa kayo magkapatid eh. Tulungan mo ako bukas na umupo sa upuan sa paanan ni Tatay Pastor na nakaganon, nainggit si Sister Loy. Sabihan mo nga yung kapatid ko na tulungan ako, pagod na ako dito eh. Pero ang pinili ni Sister Ethel ay makinig. Parehas, walang masama sa ginawa ni Martha dahil siya naglilingkod sa Panginoon, nagprepare siya ng pagkain. Pero inutusan niya ng Panginoon eh. Ang sabi niya, Panginoon, baliwala ba sa inyo na hindi ako tinutulungan ng kapatid ko? Aba, nanumbong pa. Pastor, kausapin nyo nga yung anak ko. Ayaw na makinig sa akin eh. Amen? Baliwala ba sa inyo na habang ako'y nagpe-prepare, nandiyan lang ang kapatid ko, walang ginagawa? Yun ang sinabi sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, o pangalan ko na, Brian, Brian, pangalan nyo na. O banggitin nyo pangalan nyo ha, 2 beses ha, 1, 2, 3. Brian, Brian, masyado kang abala sa maraming bagay. Nakukuha nyo yung kwento ng dalawang magkapatid? Parehas tama ang paglilingkod. Yung pwedeng maging busy sa paglilingkod. Pero ang nawala, nasa activity lang si Martha eh. Wala siya sa intimacy. Nung panahon na yon, bawal na bawal ang babae sa Old Testament na pwede na lang bigla na lang nandun. Binirek niya yung law para kay Jesus Christ. Binirek niya yung law para sa Panginoon natin. Monday to Saturday, may trabaho tayo. Diyan magyayaya yung mga kaibigan nyo, friends nyo, Sunday kasi wala rin silang trabaho. Tara, rides tayo. Tara, punta tayo sa ganire. Tara, magkape tayo. Tara, may gagawin tayo kasi busy lahat eh. Amen? Walang pakialam minsan ng kaaway sa Monday to Saturday. Ang pinapakialaman niya, Sunday, para hindi ka makadalo ng gawain mo. Amen? Sa puntong ito, ang sabi dito, ang kwento ay nagtuturo na bagaman ng pagiging mapaghanda at mapaglingkod ay mahalaga. Ang spiritual na dibisyon ay mas mahalaga kaysa sa pagiging abala sa maraming gawain. Lalo na kung ito ay nagdudulot ng pagkabalisa. Si Mary at Martha ay kapatid ni Lazarus na nakatira sa Bethany. Kung mag-aaral pa tayo na medyo kalaliman ng kaunti, ang Bethany po ay ito po yung lugar kung saan maraming may sakit, maraming may hirap. Amen? Ito yung lugar kung saan sinabi ni Jesus Christ, isang puno ng trigo na walang bunga, sinumpa niya ito. Kung hindi ka rin naman magiging mabunga, tsak! Kung hindi ka rin naman magiging mabunga sa iglesyang ito, ano pa ang gagawin natin? Kaya tayo nandito every Sunday, every prayer meeting, para magbunga po yung ating pananampalataya. Amen? Yung ibang kapatid natin, ang dami ng bunga, ikaw nandun. Wala pang nagtatanim sa'yo. Paano? Sariling debosyon, sariling pag-iisip ang dapat natin ipaglaban. Yan ang sinasabi ko sa mga manunugtog dito. Kay Ethan, bata pa yan eh. Yan ang pinakabata sa team namin yung batang yan eh. Siya rin yung pinakamalaki. Kung hindi nga gaganon siya sa keyboard, di siya makikita sa video eh. Kaya yung angulo ng camera medyo para sa kanya eh. Naiintindihan niyo yung mga sinasabi ko mga kapatid? Sabi rito, mga pangunahing aral is spiritual ng pakikinig.
ang pakikinig sa mga salita ng Diyos ay mas mahalaga kaysa gawain. Nasa gawain ka nga, layo naman ang isip mo, nasa McDo. Pakabili kaya mamaya ng BTS na Happy Meal. Ano kaya? Sana makakuha ko ng mas maganda. Amen? Yung mga kapatid mo sa church, nakaka-receive na ng blessing, oh. Ang ganda na nung nangyari sa buhay, oh. Pero ano nangyari? Yung isip mo layo. Nasa construction site. Di ba? Ano pa? Prioridad. Dapat natin bigyan prioridad ang ating spiritual na buhay kaysa sa mga material na bagay. Amen? Ano pa? Pagkabalisa. Ang pagkabalisa sa mga gawain na hindi dapat makagambala sa ating relasyon sa Panginoon. Kahit na hinang-hina ka, kahit na feeling mo dry na dry ka, iniwan ka ng Panginoon, wala kang prayer, wala kang pagbabasa ng Bible, ilaban mo kapatid. Ilaban mo. Amen? Ano sinasabi ng tao sa social media? Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Lahat puro oh Lord. Oh Lord, wag mo pabaya, oh Lord. Pero pag nawala yung lindol, inuman, kasiyahan, kanya-kanyang buhay. Pero pag lumindol, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Oh Lord, ang maririnig mo sa social media, bukod sa flood control. Ano nangyari sa bansa natin? Baha. Ngayon, lindol. Wala kang ang baha, may lindol ka naman. Sa Matthew chapter 24, nung tinanong ng alagad ang Panginoong Yesus, Panginoon, kailan magsisimula ang mga bagay na to? Kailan babalik? Kailan maghahari ang paghahari ng Diyos? Ang sabi ng Panginoong Yesus, may mga digmaan, like Gaza, Israel, agawan ng teritoryo. Kung babasahin niyo yung Matthew chapter, isang buo. Ano pa? Magkakaroon ng lindol, kalamidad. Ang mga tao ay magpapakasama, ang mabuti ay magpapakabuti. Laging dalawa. Ano pa? Ang sinabi niya, lalabas ang mga bulaang perpeta na sila ang Kristo. Amen? Pero huwag kayong paliligaw. Ang sabi ng Bible, may matutumba sa kaliwa, sa kanan, pero ang anak ng Diyos mananatili magpakailanman. Amen? Ano po? Sa una, dapat nating unahin ang ating spiritual na paglago sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Diyos at pag-aaral ng kanyang salita kahit na may mga mahalagang gawain tayo araw-araw. Lagi ka magsisingit ng oras mo. Kung ikaw ay nagdi-deliver ka ng pagkain o anuman, kasi uso naman yung cellphone holder, di ba? Ano ka doon na isang verse? Hindi ko pababayaan ng Diyos sa araw na to. Ano pa? Sabi sa Kawikaan 4:6, huwag mong tanggihan ang karunungan. Sa halip, pahalagaan mo ito dahil iingatan ka nito. Ang Word of God, yun na mag-iingat sa'yo araw-araw. Bukod sa tatay mo nag-ahatid sa'yo sa trabaho. Bukod sa mga bagay na pinangahawakan mo, higit sa lahat, pag sumakitan mo ang salita ng Diyos sa buhay po natin. Yun po ang sabi. Anong sabi sa Hosea 4:6? My people are destroyed for the lack of knowledge. Huwag kang papayag na hanggang dito na lang yung karunungan mo. Amen? Yun ang sinabi ni Hosea sa kanyang salita. My people are destroyed for a lack of knowledge. Ayaw mo magbasa ng Bible eh. Ayaw mo na mag-pray. Amen? Babasa ka ng talata sa Biblia, yung pagpapala lang lahat, magpapalain ka ng Panginoon. Uy, amen. Pero pag sinabi ng Biblia, papaluin ka ng Panginoon, hindi sa akin yung kisister yan. Amen? Seryoso kayo ah. Ayun ang sabi ni Hosea. Ang sabi ng Joshua, i-meditate natin ang salita ng Panginoon. Day and night. Night and day. I-meditate mo. Isang verse, isang araw, i-meditate mo ang salita ng Panginoon. At yun ang panghahawakan mo. Amen? Yun ang magbibigay sa isip mo. Ngayon, social media napakatindi talaga mga kapatid. Halo-halo na sa social media. Kalaswaan, sugal, napakarami kong kasama habang nagtatrabaho, nagsusugal. Dati ang sugal, matatagpuan mo lang sa lamesa, tongit Madyunga, nagsuswimming. Ngayon, hindi, cellphone. Lahat sugal nandun na. Pag natalo ka sa sugal, magdidesire ang puso mo na manalo hanggang hindi mo na papapansin yung nalulugmok ka na.
Amen? Bakit ko nasasabi to? Kasi danas ko yung pag-a-addict ko dati. Wala akong awa sa magulang ko umiiyak na Pinag-aaral ako, di ako nag-aaral. Akala niya gagraduate ako ng 4th year ngayong taon na to. Di niya alam, master or 3rd year pa rin ako. Kasi nalaman niya na, nagkagagraduate na Ba't nakatoga na yun? Ba't ikaw hindi pa? Wala hindi. Di ba? Alam niyo mga kapatid, mahirap na nasa ilalim ka ng impluwensya ng kaaway. Nahati ang isip mo sa paglilingkod, impluwensya ng kaaway, napakahirap. Kailangan nasa impluwensya ka lang ng Diyos. Minsan papasok si taning dyan sa isip mo. Kung saan kahinaan meron ka, magsugal ka pa. Pero kung ikaw ay nasa tamang koneksyon, tulad ni Maria na umupo, nakinig sa sinasabi ng Panginoon, nagtuturo. Alam nyo, minsan, ang result delay Sabi ko nga sa asawa ko, alam nyo bakit? Isipin nyo na lang, ilang magkakapatid yan sila Jen. Itong mga to, 6. Dala-dala ni na nanay tatay yan sa church. Parang Christmas tree siguro si yung tatay dyan. Buhat nila lahat yan sa church. Ano resulta? Ayan naglilingkod kami lahat dito. Hindi porket kami nagsimula ng church, obligado kami. Hindi, gusto kasi namin Sana mga kapatid, ganun din kayo. Kung ikaw ay nagugulumayhanan sa umagang ito, marami kang iniisip, wala kang pera, wala kang budget, ibigay mo sa Panginoon. Lalo na pag may pamilyang, ang relationship ng pamilya mo magulo, ibigay mo sa Panginoon. Ako nga, lumaki ako, walang magulang May magulang ako, pero imbis na ang anak ang maglayas, sila lumayas. Amen? Danas ko rin ang hirap. Sabi ni Apostle Paul danas ko ang hirap, danas kong maging mabusog, danas kong magutom. Kasi godliness with contentment is great gain. Amen. Lagi po natin tatandaan yan. Amen? Godliness with contentment. Makontento ka kung anong meron ka ngayon. Amen? Kung 12 pesos na lang yung pera mo, makontento ka. May 12 ka pa Buti nga, hindi ka nawalan Amen? Ano pa sabi dito? Dapat tayo mag-ingat sa mga distraction like Martha. Amen? Dapat tayo mag-ingat sa mga distraction at pagkabalisa na maaaring mawalan tayo ng focus sa mga bagay na tunay na importante at magdulot sa atin ng pagkadismaya at pagkabalisa. Pag pumasok ka sa isang bagay na kung saan maraming problema, maraming kabalisaan, mahahawa ka doon kapatid, maniwala ka. Amen? Sino dito sumasagot sa mga comment section sa social media? Tigilan nyo na yan. Marami lang kayong makakaaway. Pero kung magka-comment section ka, na pala. Sorry. May kilala ako. Tigilan mo na kapatid. Amen? Amen. Nadadali. Amen? Hindi ka naman nabaha, pero galit na galit ka. Nagtataks ka na ba para magalit ka? Amen. Ano pa sabi ng Panginoon doon? Do not be anxious about anything, but in everything situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. I-present mo. Huwag mo itago sa bulsa mo. Lord, sana pagpalain mo ako, nasa bulsa lang. Amen? I-present mo sa Panginoon kung anong gusto mo. Amen? Lord, wala akong pampaayos sa sasakyan, bibigyan mo ako kasi nga nakadala nga namin dito yung sasakyan, hindi mo pa ako papaayos to. Ganon, mag-pray sa Panginoon. Sa tatay natin, di ba? Pag si Gab-Gab nangingi ng baon, tahimik lang ba yan? Hihintayin niya lang pa sa pinto na bigyan siya ng baon, naka-uniforme na siya. Siyempre, maliliit ka na, pabaong ko. Amen? Ganon ang Diyos natin Amen? Ito maganda. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Palakpakan niyo, Panginoon. Nandito lang tayo. Hindi tayo alis. Amen. Look unto Jesus.
Hindi look unto Kuya Joel. Hindi look unto Kuya Rainier. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Bakit? Number 1, bakit kailangan natin tumingin? Bakit kailangan kay Jesus lang tumingin? Ako minsan tinitignan ko yung kagandahan ng asawa ko pero napapalingan, Jesus talaga eh. Lord, salamat sa magandang asawa sapagkat ikaw ang nagbigay sa akin nito. Pero ngayon, yung nagbuntis siya, lahat ng kilos ko, masama eh. Biro nyo, kanina madaling araw, natutulog lang ako, alauna ata na madaling araw nyo, gusto niya ako pagupitan. Wala raw direksyon ang buhok ko, may direksyon naman ang buhay ko. Dahil kay Kristo. Amen. Di ba? Talagang ang labanan sa akin, yung buhok ko, talagang tamad ako magpagupit eh. Hindi ko alam kung bakit eh. Parang kay Samson, yung anointing ng Panginoon ay nasa buhok ni Samson. Kaya hindi mo pwedeng putulin to. Di ba? Doon si Samson ay pinutol ang buhok, siya'y nanghina, malakas ako. Ayoko muna magpagupit. Amen? Bakit kailangan kay Jesus lang tumingin? 1, upang makahanap ng lakas at tamang pananaw sa panahon ng pagsubok. Kasama mo si Jesus. 2, upang manatiling nakatutok sa layunin at plano ng Diyos. Ganda, no? Ano pa? 3, upang maiwasan ang mga discourage sa pamamagitan ng pag-aalala sa tagumpay ni Jesus laban sa pagdurusa. Hindi ka na magdurusa, kapatid. Ano pa? Upang mas mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng internal mindset o pananaw sa eternidad. Tama. Lagi nating iisipin yung mga bagay na nasa taas. Like Apostle Paul. Amen? Kasi hindi naman tayo nagtatanim sa lupa eh. Ang ginagawa natin sa lupa, gumagawa ng mabuti para meron tayong maani sa langit. Amen? Parang ganito. Meron ganito sa sa langit eh. Bibigyan kasi tayo ng crown doon eh. Di ba? Joel Villalobos, first place. Makikita natin kay Joel doon, gumagano, no? Di ba? Ikaw, kailan kaya mo tatawag? Wala akong putong ng buhay. Ano ba ginawa mo sa lupa? Di ba? Naging keyboard warrior ka lang dun. Di ba? Yung mga ganon. Kailangan, tutok tayo kay Jesus. Amen? Pag may kaaway ka, o meron kang kapitbahay na sobrang chismosa, sobra ang pag-uugali, ilalabas mo pa lang yung walis mo para magwalis, may nasasabi na sa'yo, nakapunta na doon sa... Amen? Tignan mo na lang si Jesus sa buhay niya. Amen? Kasi pag hindi mo nakita si Kristo sa buhay niya, boxing na yun. Diba? Gaganti ka na. Pero dahil si Kristo ay nasa buhay natin, look unto Jesus. Lord, salamat sa kapitbahay kong napakasama ng ugali. Kung hindi ko siya naging kapitbahay, hindi ako magkakaroon ng patience, perseverance. Nag-aaral tayo English. Inaano ko na eh. Diba? Glory to God, amen. Diba? Look unto Jesus. Yun ang ginawa ni Mary. Umupo siya sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Nag-aral siya, nakinig siya sa ating Panginoong Hesus. Di ba pag nag-aaral tayo, hindi naman agad-agad yung application niya, application niya, hindi naman agad-agad. Amen? Pero sabi ni Jesus, pinili ni Mary ang isang bagay na hindi na maaalis sa kanya. Yung kanyang presensya. Pinili niyo ngayon yung presensya ng Panginoon sa araw na to. At hindi na po maaalis sa inyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano pa ang sabi? Tulad ni Mary, na nakaupo sa paanan ni Jesus, importante na hanapin natin ang presensya ng Diyos at hayaang baguhin niya tayo. Amen? Magpahinga at matuto sa presensya ng ating Panginoong Jesus. Amen? Matthew 11:28. Ano po sabi? Sabay-sabay. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen? Divine exchange. Di ba? Akin na kabigatan mo, sa iyo ang kapahingahan ko. Amen? Sabi ng Lord, magpahinga ka eh.
Ayoko, Lord. Ayoko kita. Naawa na ako sa'yo. Ang dami mo na nga pinapaikot na planeta sa buong mundo. Ang dami mo na. Sasali pa ako dyan. Ayoko. Amen? Bigay mo yung kabigatan mo sa Panginoon sa umagang ito. Amen? Hindi pwede yung magmatigas tayo sa harapan ng Panginoon. Hindi tayo mananalo. Amen? Kung may problema ka sa pamilya, sa anumang kinakaharap mo sa araw na ito, ngayong umaga, putulin mo, ibigay mo lahat sa Panginoon. Ayun ang sabi ng Matthew 11 11:28, lumapit kayo sa akin, may action, may pagkilos. Amen? May action, may pagkilos, may isipang dapat na magdesisyon sa umagang ito. Amen? At sabi pa rito na hanapin natin ang presensya ng Diyos. Hindi ang presensya ng sino man. Ang presensya ng Diyos ang hahanapin natin araw-araw. Pag wala ka na sa church, yun na yung totoong battle araw-araw. Pag isa ka na lang, doon na magsisimula ang labanan sa'yo. Amen? Ano sabi ng 1 Peter 5:17? Ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng kabalisaan nyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Amen? Sa Old Testament, Genesis, tatlong chapter ng Genesis lang. Ginawa ng Diyos. Kung babasahin nyo sa 3 chapter ng Genesis, 3 pages pala ng Genesis, kung babasahin nyo, nilikha ng Diyos ang bagay na kawangis, nilikha niya tayo na kawangis niya. Lahat na kailangan ng tao nasa 3 pages, pero pagdating doon sa lahat ng pages, simula doon sa 3 na yun, 4 pababa, hanggang Revelation, ang laging sinasabi ng Lord, lumapit kayo sa akin. Lahat binigay ng Panginoon ng pagpapala. Hindi mo pa nakita yon? Amen? Yung mga Israelita nung nilabas sila ng Panginoon sa Ehipto, ano sabi nila? Moses, ang ganda-ganda ng buhay namin sa Ehipto, nakakakain kami, nung nilabas mo kami para sa lupang pangako, ang sabi mo, ibalik mo na lang kami doon. Doon kahit paano nakakakain kami. Pero ang gusto ng Panginoon, makarating sila sa lupang pangako. Amen? Si Elijah, kung si Elijah, the prophet Elijah, nung panahon na tinalo niya yung mga prophet ni Baal, nagtagisan sila ng galing. Sige, kung sino yung Diyos ko, yun yung Diyos ko. Nagpababa ang apoy ng Panginoon at tinupok yung mga propeta ni Baal, mga namatay. Nagtagumpay si Elijah, pero ilang araw lang nung nalaman ni Elijah na gusto siyang papatay ni Jezebel, anong ginawa ni Elijah? Nagtago sa kuweba. Nag-walling doon. Panginoon, ako na lang ang natitira yung propeta. Hindi, marami pa kayo. Dumabas ka. Amen? Amen? Si Elisha, the prophet of the Lord, na kapartner ni Elijah, na kumuha ng double portion of anointing. Amen? Nung pag-aakala niya, paano namin tatalunin niya? Mga yan, malalakas yan. Wala kang gagawin, kundi manood lang. Walang ginawa, nanood lang, nagtagumpay. Ikaw pa kaya sa huling panahon na to, na mahal mo ang Panginoon, di ka magtatagumpay? Amen. Kalokohan yun. Kalokohan yun, mga kapatid. Amen? Magtatagumpay tayo. Hindi sa ating sarili, kundi dahil sa tulong ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? Divine exchange. Akin na yung kabigatan mo, sa iyo yung kapayapaan ko. Amen? Ano pa? Dapat tayo magkaroon ng discernment sa paglilingkod sa Diyos. Hindi sapat na tayo ay abala lamang, kundi lahat ng ating gagawin ay para sa kaluluwalhati ng Panginoon. Music team, pag naglilingkod tayo, hindi lang para makita ng mga klase mo, nagigitara ka, nagda-drums ka, nagki-keyboard ka, para lang hindi makita ng mga kaibigan mo na naglilingkod ka sa church. Importante pa rin yung buhay natin sa harapan nila. Yun ang importante sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Ano sabi ng Colossians chapter 3:17? At anuman ang inyong ginagawa, sa salita man o sa gawa, gawin nyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Hesus at magpasalamat kayo sa Diyos sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Lahat ng bagay gagawin natin for the glory of God. Amen? Sabi dito, salita o gawa eh. Maraming nakatingin sa atin. Napapaligiran tayo ng mga hindi Kristiyano. Amen?
Pagkatapos mo magsimba, pag uwi nyo, magsisigawan kayo sa bahay nyo, parang may rock and roll doon. Makikinig yung mga kapitbahay nyo, parang mga trompa, ano, yan ba yung Kristiyano na yan? Simba-simba pa. Wala na yung pagkakaiba sa atin. Gusto nyo ba yon? Siyempre, ayaw natin ng ganun. Amen? Kung may mga kamag-anak pa tayo na sa ilalim ng impluwensya ng sugal, droga, o ano man yung mga kasalanan na kinukumit, huwag natin sawaan na ipanalangin sila. Ako, may kapatid ako, asawa, pastor. Yung magulang ko sa Naik, yung mga kapatid ko, kahit paano nakakapag-church sila. Amen? Ganun po mga kapatid, panalangin natin sila. Kung sino po yung gusto nating makasama sa paglilingkod. Amen? Ako naniniwala ko, kaya hindi pa tayo makalabas sa church na ito para lumaki. Marami pang tinuturo sa atin ng Panginoon. Kahit sa aming pamilya. Kahit sa akin, personally, marami pang tinuturo sa akin. Lalo na po, patience. Pasensya ko araw-araw sa pagdi-deliver. Iba't ibang tao, iba't ibang ugali. Nakakasalumuha ko sa pagdi-deliver. Pero sabi ko sa asawa ko, minahal ko itong trabahong to. Kasi dito ako nakakuha ng resources para mapapunan kung ano man yung dapat mapunan sa pamilya natin. Hindi ko to pwedeng pabayaan. Ito na yung huli. Dahil ko inisip, ito na yung huli. Trabaho na meron ako. Pagkatapos nito, ano kaya? Di ba? Pag naisip mo kasi yun na yung huli, pangangalagaan mo, yayakapin mo na eh. Amen? Ang hirap, ulan. Alam nila, Kabogski ni JR. Ang panahon ngayon, kakaiba. Umulan ng 2 hours, biglang iinit. Minsan naabutan ka ng kapote, ang init. Kaya nga yung kulay ko, Dalmatian na, hindi na pantay-pantay eh. Maputi na lang sa akin mata. Di ba, aabutan ka eh, ng init. Pero dahil may Panginoon tayo sa buhay natin, magiging masaya ka. Amen? Ano pa? 1 Corinthians 10:31. Ano man ang inyong gawin, kumain man o uminom, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri ng Panginoon. Grabe, no? Ganun pala yun. Lahat ng ating gagawin, kailangan nakakonekta sa Panginoon. Ano pa? Yung ginawa ni Mary na mas mabuti. Ano sabi dito? May isang mas mabuting bahagi na binanggit si Jesus at ito ay ang malalim na spiritual na koneksyon sa Kanya na mas mahalaga kaysa sa mga pansamantalang bagay. Amen? Hindi ano eh. Siguro yung mga apostol bigyan lang natin na parang kwento. Siguro yung mga apostol, hangang-hanga yung kay Martha. Buti pa nun, nasipag kanina pa kilos ang kilos yan. Pero itong isa, wala, tamad ata to eh. Yeah? Parang ganun, ano? Pero, isa yung sabi ni Jesus Christ, yung pinili ni Mary, hindi na aalisin sa kanya. Yung connection niya sa Panginoon. Once na nakakonect ka na sa Panginoon, yun nga sinabi ko, parang isang dahon, nakakonect ka pa. Kung ano yung nutrisyon ng punong yun din yung magiging ano ng dahon. Hanggang sa mamulaklak, hanggang sa magkaroon ng bunga. Pero kung ikaw yung dahon na pinutol at tinapon lang sa tabi, green ka pa. Sabi mo sa katabi mo, green ka pa. Baka bukas, brown ka na. Lakasan mo, green ka pa. Baka bukas, brown ka na. Di ba? Gusto mo nang brown ka? Amen? Ano sabi sa Colossians? Ito, paborito kong verse to eh. Nung may YouTube channel ako, ito ang verse ng YouTube channel ko eh. Colossians chapter 2:7. Rooted and built up in Him and established in the faith, have been taught about therein with thanksgiving. Amen? Kailangan nakatanim ka. Amen? Kailangan naka-anchored ka para ma-provide ka ng nutrition. Amen? Kailangan may prayer life ka. Kailangan kahit papano may Bible verse ka. Kailangan may fellowship ka sa mga kapatid. Amen? Araw-araw, kailangan natin ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. Alam nyo, pag nakatanim ka, ano ang ipoprovide ng Panginoon? Stability. Once na nakatanim ka sa Panginoon, once na nakakonect ka sa presensya ng Panginoon,
anumang pagsubok ang dumating sa buhay mo, hindi ka masishake eh. Kasi nasa solid foundation ka. Amen? Tulad po nung sinasabi dyan, no? Kailangan yung ugat mo malalim. Hindi yung para kang damo, konting ganun lang, yun lang pala yung ugat eh. Pero pag para ka mga puno na malalaki, hindi yan basta-basta mabubuwal. Lumindol man, mga kapatid, ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. Hindi natin alam kung tatamaan tayo dahil meron na lindol sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang mahalaga, nakakonekta tayo sa source, sa ating Panginoong Hesukristo. Ang mahalaga, alam natin, anuman mangyari sa atin, langit tayo. Ang mahalaga, anuman ang pagdaanan natin, yung mga kit-kit na yan, yung mga oo, makakatulong yan. Pero mas magandang kit yung salita ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Hindi mawawala yan. Dapat meron tayong deep connection with Christ. Spiritual maturity. Lakas. Spiritual maturity. Kailangan alam natin. Ano ba yung spiritual maturity? Dumating yung pagsubok, alam mo, ang Panginoon ay nasa sayo. Huwag mong tulungan ng Diyos. Huwag natin tulungan ng Diyos kung anong dapat niyang gawin. Ibigay natin sa Diyos, binasa natin sa Matthew, ibigay natin ang kabigatan natin sa Panginoon. Kailangan natin kumilos, mga kapatid. Amen? Kailangan sa umagang ito, ma-realize natin, mali pala ako, para ako si Martha. Pero Panginoon, gusto ko maging Mary. Wala akong sinasabi na mali si Martha. Parehas sila. Tama, pero maganda lang ang naging choice ni Mary na umupo sa paanan ng ating Panginoon. Amen? Sabi rito, wag nating wag nating ipaghambing ang ating sarili sa iba tulad ng ginawa ni Martha kay Mary. Dahil ito ay maaaring magdulot ng kabalisaan at negatibong pag-uugali na makakasagabal sa ating spiritual na paglalakbay at relasyon sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ba nakikita? Nahihirapan na ako dito. Amen? Kung may kapatid tayo, ang kinakain niya gatas, ikaw karne, tulungan mo siya para lumago. Sige sis, pag-pray kita. Amen? Hindi yung, ba't ko pag-pray yan? Hindi nga isisimba yan eh. Amen? Kapatid niya pa rin yun, si Martha. Malamang, pag natuto si Mary kay Jesus Christ, isi-share niya kay Martha yun. Alam mo, Martha, ang ganda pala ng plano ng Diyos sa buhay natin, ano? Amen? Yung sa prodigal son, sino nakakaalam ng prodigal son? Di ba may kapatid yun, ang sipag-sipag din. Yung isa, winaldas yung kayamanan, buhay pa yung tatay. Pero yung kapatid, di ba, nandun lang siya napakasipag. Pero ang sabi ng kapatid, pagkatapos niyang waldasin yung pera, pagkatapos niyang babalik siya rito, dapat di ganun ugali natin. Ano mas pinahalagahan ng Diyos? Yung prodigal son. Kasi nagsisi siya eh. Ano sabi nung ama doon sa panganay? Lahat naman ng nasa akin ay pwedeng maging iyo. Hindi ka lang humihingi. Parang si Gab-Gab. Nakatingin lang sa tatay niya kung paano siya bibigyan ng baon. Pero maraming kita. Amen? Amen po ba? Amen. Last verse. Pasensya na kayo, may pasok ako eh. Hindi, okay lang. Ano lang talaga. Sakto lang. Sapagkat, sabi sa Jeremias 17:8, sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy. Sabi mo, ako ay parang magiging punong kahoy. Na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabing ilog at hindi natatakot kundi sariwa. At hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o magliligaratman ng pagbubuhay. Di ba? Sariwa ka, kapatid. Hindi yung pagdating sa palengke. Bumili ka nga ng kangkong doon. Di ba yung mga kangkong, pag hindi na maganda, tinatapon yan eh. Naiipon niya sa gilid. Ay, hindi maganda. Ganun ka bang Kristiyano, hindi ka maganda? Amen? Pero pag maganda kang kangkong, yung pag bumili ka sa palengke, green na green, ikaw ang pinipili ng tao, pinagagawan ka pa, akin yan ah.
Amen? Yun ang sabi ng salita ng Panginoon. Tuloy-tuloy yung nutrients na nanggagaling doon sa tubig, sa lupa. Amen? Diba? Isipin mo yun, pipikit ka. Ikaw pala yung puno na sa tabing batisan. Nakakakinig ka Amen? Yung lagaslas ng sarap doon, diba? Sa natin, sa buhay Kristiyano natin, yung lagaslas ng tubig, yung lagaslas ng presensya ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Mamimili lang talaga tayo eh. Ano bang gusto mo? Pagpapala o pagpapalo? Ganun lang naman no? Anong gusto natin, mga kapatid? Anong gusto natin? Hahakbang tayo ngayon. Hahakbang tayo ngayon tungo doon sa paglilingkod na pwede nating maranasan. Sa paglilingkod natin ay marami talaga tayong maranasan. Hindi lamang puro saya. Merong mga kapigatian para dalisayan tayo ng Panginoon bilang parang ginto. Glory by glory, binabago po tayo ng Panginoon. Amen? Glory by glory. Ito. Ano ito? Isipin mo, puno ka, tapos hindi ka naman problema may nagdidilig sa'yo. Amen? Walang tao. Kasi pag may halaman, obligado, didiligan ka, di ba? Lalo na pag nasa paso ka lang, kasi limited yung resources ng tubig eh. Pag walang nagdilig sa'yo, mamamatay ka. Pero ito, overflowing blessing. May mga ibon pa, di ba? Sa umagang ito, naunawaan nyo yung salita ng Panginoon. Napakaganda, no? Tayo tayo, mga kapatid. Awitin natin yung kapitan. Amen. Hallelujah. Praise God. Ikaw po ay napakabuti, Panginoon. Ikaw po ay mapagmahal na Diyos sa buhay ng J-How family dito po sa Imus. Pikit po natin yung ating mga mata. No? Isipin natin na ang Panginoon ay nasa tabi natin, kinakausap tayo at sinasabi, anak, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Isipin natin na, anak, lahat ng akin ay iyo. Isipin natin yung divine exchange na ang kapahingahan ko ay ibibigay ko sa puso mo, anak. Hindi kita pagkukulangin, hindi kita iiwan, hindi pababayaan. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship you. Bagong rayon. Gawin natin sa Panginoon. Taas po natin ang ating mga kamay. Sa Panginoon, kaya ngayon puso'y mabangon at
siya'y nagkasala sa harapan ng Panginoon. Agad-agad, nagrepent siya sa harapan ng Panginoon. Amen? Nung nalaman ni David na nagkasala siya sa Panginoon, nung nalaman ni David na siya'y nakagawa ng hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon, tumalikod siya, nagubad ng kanyang damit, nagsuot ng sako para humingi ng tawad sa ating Panginoon. Kapatid, sa kalagitnaan natin, kung meron man gustong humingi ng tawad sa Panginoon, hihingi natin ng tawad yung mga pagkukulang po natin. At pagkatapos nito, magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa ating puso. Kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hindi niya po tayo iniwan ni pinabayaan. Ang gusto niya, nandun tayo sa rurok ng tagumpay kasama niya. Ang gusto niya, yung kanyang mga anak ay hindi parang kawawa sa harapan ng mga unbelievers, kundi ang kanyang mga anak ay nasa taas. Para pag tayo'y nakita ng mga unbelievers, ang mapapapurihan ang kanyang pangalan. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa umaga pong ito, nagtitiwala po kami at naniniwala sa buhay na pinagkatiwala niyo po sa amin. Like Mary, Panginoon, pipili kami ng isang bagay na hindi na po matatanggal sa amin. At yun po yung inyong presensya, yung pagsama sa amin. Sa umagang ito, ingatan niyo po yung mga kapatiran po namin na uuwi sa kanilang mga tahanan, na may dalang pagpapala, na may dalang magandang buhay na nanggagaling sa iyo. Sa umagang ito, Panginoon, salamat po sa mga kabataan na naglingkod, nagministry sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat din po sa mga nagmamahal po sa iglesyang ito. Maraming salamat sa mga kapatiran na nagmamahala, nagkakaisa para sa iglesyang ito, Panginoon. Ingatan niyo po ang aming tatay pastor, ang aming nanay Ellen sa kanilang pag-uwi. Dala-dala ang mga spiritual na pagpapala para po na ma-share po nila ito sa amin, Panginoon. Ingatan niyo po ang kada pamilya na naririto sa loob ng churches na ito, Panginoon. Ikaw po ang siyang maitaas sa kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa katugumpayan ng gawain ito na alam namin walang taong may tataas, walang music ministry, anumang tao na pwede itaas kundi ikaw lamang, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa divine connection, divine exchange na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Sa mga kabataan, may mga sakit, may nararamdaman, salamat sa kagalingan, Panginoon. Salamat po sa pagpapala, sa mga trabahong pinagkaloob po sa amin na meron po kami na nagagamit po namin para sa aming pamilya. Maraming pong salamat sa mga kabataan na nag-aaral ng mabuti para magkaroon ng kinabukasan. Maraming salamat po, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, salamat po sa pagmamahal niyo po sa amin. Kaya naman po, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Malakas na palakpak po para sa ating Panginoon.